So, ayan may nagsabi, ew is either way sa language ng mga Gen Z, it's different from ew na yak ang meaning sa mga millennials. Either way kasi, ayan o, used it when two different scenarios lead to the same result. Tulad ng, I might walk later, I might walk or take the bus, but either way, I'll be there by 5 p.m. So, ganyan ginagamit ang either way. And sa sentence na ginamit niya is hindi applicable yan dahil wala namang dalawang choices na pagpipilian na same ang. So, ayan, do you want or pasta? I'm good either way. So, di ba, may dalawang pagpipilian. And so, nagsasabi din na hindi daw yun ew na disgust. Ayan o, EW lang po yung spelling ng ew. So, ayan, ew is a common interjection used to express disgust, aversion, or ganyan. So, ibig sabihin guys, hindi ibig sabihin na EW lang, hindi na siya yung ew na kinasanayan nyo. And mas lalong hindi ibig sabihin nung paggamit niya sa ew is either way. So, ayun, depende kasi yun guys, sa mismong sentence mo. Kung ayan, kung meron bang dalawang pagpipilian na either way, kahit ano man doon, okay sa'yo. And di lang naman din ew or EW yung nandun. Meron pa nakakabwisit na nakakonect daw siya sa akin. Na hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Kung isipin nyo, wala naman akong ginawang masama sa kanya and hindi ko nga siya kilala. And yes, kilala ko yung magulang niya, pero siya, hindi ko talaga siya kilala. Pero ngayon, kilala ko na siya dahil nga, na-search ko nga. So, paano ko ba nakita yung comment, guys? May nag-comment kasi sa comment section ko. So, dun ko lang nakita na may ganun palang scenario. And sa mga nagsasabi na peke daw yon na baka daming account or what, syempre, before ako mag-react, chinek ko muna talaga kung talagang sinabi niya and confirm talagang sinabi niya. And hindi lang iyo ang nandun, meron pang nakakabuisit and so on. Ang sa akin lang kung sinasabing magkamukha kami, di okay. Ako nga sinasabihan niyo kung kamukha ko si Marian Rivera, di naman ako nag-react. Charis. 'Di ba? Ibig ko sabihin kahit anong sabihin niyo. Example, may nagsabi pa na may nag-comment pa sa akin na sinabihan daw siya na kamukha daw niya si Kiray. Pero hindi naman daw siya nagalit at natuwa pa nga daw siya dahil maganda naman daw si Kiray at business-minded person pa. So kaya hindi ko maintindihan. Alam nyo ba, tulad nga nasabi ko, never ako nagsisimula ng away, gulo, or issue. Pero syempre, kapag ganyan, magre-react talaga ako. Kasi lalo na kung wala naman akong ginagawang masama dun sa tao. So sa mga nagsasabi din na akala ko ba peaceful era? Fishpool. Fishpool. So akala daw ba nila, peaceful era? So syempre, ako naman, hindi naman ako affected. Like, kita nyo naman yung video ko, tawa lang ako ng tawa, di naman ako apektado. Pero syempre, di naman siguro masama na mag-react ako kung sinabihan ako ng ew. Kasi kahit sino man tao, siguro kung may nakita ako sa kalsada, sabi ko, ew! Ew ka! 'Di ba? Parang, siguro kahit naman kayo, magre-react din kayo kung sasabihan kayo ng ew ng taong hindi naman daw kayo kilala. Kaya hindi ko maintindihan, hindi daw niya ako kilala. Hindi daw siya familiar sa akin. Pero sinabi niya ako ang ew at nakakabuisit daw na makonect sa akin. So, hindi ko magets, di ba? Kasi kung di mo ako kilala, bakit mo ako sasabihan ng ganun lalo na, di ba? So, kahit sino naman siguro na tao, hindi masama na mainis kung sabihan ka ng ew ng taong, alam nyo na. So, ayun. And siguro naman, walang masama na mag-react ako sa sinabi niyang ganun. Dahil, ano namang masama kung ikumpara ko kung kanino? Si Catherine Bernardo nga, napakaraming kamukha. Yung iba nga dun sa Kaloka, like, napakalayo. Pero sinabihan ba ni Catherine Bernardo ng ew? Imagine mo, sikat na artista, kilala talaga na artista, pero hindi siya nagsasabi ng ew sa kapwa-tao kahit na sobrang layo na binabash ng ibang tao na parang ang layo naman daw nung itsura, ba't daw kino-compare kay Catherine? Pero never siya nagsalita ng ganun. Yun pa kayang na ewan ko, siguro sikat daw, kilala daw, pero hindi ko naman napapanood or hindi ko pa nakita. Tapos sinabi niya, hindi daw niya ako kilala. So, okay lang naman na hindi mo ako kilala. Maintindihan ko naman. Pero yun na nga, papasok ulit yung bakit mo ako sinabihan ng ew kung di mo nga ako kilala. Di nga tayo magkaano-ano. Di nga natin nakita yung isa't isa. Di nga rin kita kilala. O kilala ko yung magulang mo. Kasi napapanood ko talaga sila. Pero ikaw di kita kilala. Di rin kita kilala. So, ayun, 'di ba? Libre lang naman maging mabuting tao. Bakit kailangan natin magsabi? Kung si Catherine Bernardo nga, hindi nga nang lalait ng ibang tao, partida, sikat na yun ha. Famous na talagang kilala ng lahat yan. Wala siguro hindi nakakilala kay Catherine Bernardo, pero never siya nag-ew or nang lait. Wala pa ako nakita na nanlait siya ng ibang tao. Para ka lang naman sa akin, kung tutuusin nga, magtanggalan tayo ng makeup, mag-meet tayo personal.
Sa mga nagsasabi na retokada daw ako, tingnan nyo na lang din yung itsura ko naman before ako nagparetoke. Okay din naman talaga yung ilong at itsura ko. Talagang nagkaletse-letse lang ako nung college ako. Kaya siguro nakita nyo, yung kalapit ko yung aso. Pero kita nyo naman sa mga pictures ko before na hindi naman ako ganun kalala. Napunta lang sa maling tao. Charis. Ayan, saka syempre guys, aral na aral kasi ako nun, di ba nga section 1, gumamela. Ayan, section 1 ako nun sa FEU. Kasi, kaya syempre, priority ko yung pag-aaral. Hindi ko priority yung mag-makeup, mag-ayos. Tapos yung ngipin ko nun, nakausngal pa dahil, di ba, nagpa-braces, ganun. So, ayun, wala akong pakialam kung sabihan nyo ako ng retokada. Kasi ang tunay na ganda ay hindi po yung nakikita sa pagmumuka, nakikita yan sa kaloob-looban ng tao. Ano namang kagandahan kung maganda nga yung mukha, bulok naman yung pagkatao, di ba? So, ayun lang. Wait. Sabi nga, today's passion is simply with style and beauty, but beauty is not worth anything unless it is based on character. And I thank you.